Hello po, for today's video po pala, i-share ko lang po sa inyo kung ano yung mga requirements sa pagkuha ng marriage license. So yung marriage license po pala, ito po yung ginagamit natin para maikasal tayo, civil wedding, church wedding, garden wedding. So bali kami po civil wedding, so more on nakapokus tayo sa civil wedding. So based po ito sa experience namin ng husband ko, yung mga i-share ko po sa inyo, yung mga pinagdaanan namin. So, bali po pala, isipin nyo muna kung saan kayo magpapakasal, kung civil wedding ba, church wedding, garden wedding. And then, kung saan ba kayong lugar magpapakasal. Kami po pala sa Pasig kami nagpakasal ng husband ko kasi taga dun siya. And then, medyo malapit lang din kasi sa amin, madali namin maayos yung mga papel at yung mga pag-attend ng mga seminar. So, yung marriage license po pala, kahit saan nyo naman siya kunin ng mga city hall po yata. Kasi kami po, doon lang namin siya sa city hall nakuha. And then doon na rin namin siya sinubmit kasi nga civil wedding kami. Ang nagkasal po sa amin is si Mayor Bico. So swerte kami kasi si Mayor Bico yung nagkasal po sa amin. Kung mga solemnizing officer po yata, kailangan nyo pa rin yung requirements na yun. Kailangan nyo pa rin yung marriage license para maikasal kayo. Sila po yata yung parang nagsasambit dun sa nila sinasambit yun. Pero basta po kami sa City Hall po sila na talaga naayos na po talaga lahat. After namin palang ma-engage, tulad nyo din po, nag-search din ako kung ano yung mga requirements. So, bali, yung una ko pong mga nakita is mga senior birth certificate, ganyan. So, yun muna yung inuna namin. Tapos, in-order namin siya online, yung Senomar sa birth certificate. Yung Senomar po pala nasa 420 siya, yung birth certificate 365. So, bali, after nun, pumunta yung husband ko dun sa City Hall para kumuha ng mga list of, para makuha ng kung ano talaga yung requirements. Kasi marami kasing paiba-iba kasi mga requirements dito sa nang makikita mo sa Google. So, depende talaga yun kung saan kayo kukuha ng marriage license. So, kami po sa City Hall, kami ng Pasig, doon siya kumuha ng parang mga list of requirements. So, andito nga po pala, iisa-isain ko po pala yung mga requirements doon sa City Hall ng Pasig. Original copy of birth certificate from PSA, original copy of Senomar from PSA. Yung Senomar po pala valid for 6 months. Tapos, barangay certificate of the Pasig resident, groom or bride. Yung husband ko lang yung kumuha ng barangay certificate kasi taga dun siya. So, madali lang siya nakakuha. Counseling certificate from church. Kung sa simbahan kayo magpapakasal, kukuha din po kayo ng certificate doon. Family planning seminar. So, yung family planning seminar po pala, sa City Hall kami kumuha ng schedule. So, kumuha na yung husband ko ng schedule namin. And then, 1 by 1 ID picture, 3 copy each. Yan. And then, sedula po pala, kayong dalawa kukuha ng sedula. So, yun po, bali, isang beses pumunta doon ng husband ko, kumuha lang siya ng mga requirements, kung ano yung mga requirements, and then, dun sa schedule namin para dun sa family planning seminar. And then, sinabi nga niya sa akin, nung umattend kami ng family planning seminar, half day lang po pala yun. After ng seminar, binigay na din sa amin yung tawag dito, yung family planning certificate. So, medyo kompleto na yung requirements namin. Meron na kaming birth certificate, Senomar, barangay certificate ko nakakuha ng husband ko. Then, family planning certificate. And then, may ID, 1 by 1 ID picture na kami. And then, yung sedula po pala, pagpunta namin doon, kapag magpapasa na kayo ng mga requirements or para dun sa marriage license, kailangan pareho kayong pupunta doon. Kailangan yung, hindi pwede yung isa lang po. Kaya po, yun, mahalaga na kayong dalawa yung pupunta doon. Yun. Bali, nung okay na yung mga requirements namin, kami po yung dalawa yung pupunta doon. Yun po kasi yung kailangan. So, and then, kumuha na din kami ng sedula bago kami po magpasa ng mga requirements kasi wala pa po kami sedula nung time na yun. So, after na maipasa na namin yun, magpipill out kayo ng form. So, para magpipill out kayo ng form kasi yun yung lalagay yata sa marriage contract nyo. Dapat tama yung mailalagay nyo. Kasi nung nakaraan po pala na mali yung pangalan ng mother ko, nagpa-abit-abit pa siya, may binayaran pa yung husband ko.
So, bali yun, okay na yung naipasa nyo na yung mga requirements, 10 days bago lumabas yung marriage license nyo. So, after 10 days, babalik ulit kayo dun sa City Hall. Nung husband ko na lang po pala yung bumalik doon sa City Hall para kunin yung marriage license namin kasi may trabaho din ako. Pero okay lang po pala kahit siya lang yung kumuha. Tapos yun, okay na, nakakuha na siya ng marriage license. Yung marriage license na yon, so hawak na namin yun. Depende na kung saan namin kami magpapakasal. So yun, after po pala na makuha yung marriage license ng husband ko, nag-inquire na siya dun sa mayor's office kung paano kumuha ng schedule para maikasal. So tawag dito, parang fill out lang siya ng form online. So, yun, isinubmit na niya yun. So, ite-text na lang daw kami kapag may schedule na kami. So, yun nga po, mga after 3 weeks, nag-text nga sila na yung kasal namin, April 12, ganyan, 11:30. Yun, bali, naging okay na kami doon kasi nga may schedule na kami. So, after na ma-schedule na yung kasal namin, doon pa lang kami nag-inquire sa mga reception, mga gagamitin namin. So, sa next video na po yun, medyo mahaba na yung video natin. So, yun lang din naman po. And then, kung medyo mabilis or hindi nyo masyado naintindihan yung tawag dito, yung explanation ko, pasensya na po. And then, i-comment nyo na lang po kung may tanong kayo sa baba. Then, sasagutin ko po talaga kung ano yung mga tanong nyo. So, yun po pala yung bali, yung may mga counseling pa po pala yung mga 22 to 25 years old na mga magpapakasal. Kailangan nyo din siya ng counseling. Kailangan yata yun ng parang appearance ng magulang. So, and then, yung mga attendees po pala kailangan ng isang pair ng ninong at ninang. So, kami po isang ninong, isang ninang lang yung kinuha namin. So, kasi dahil 8 attendees lang siya, kapag dun kay Mayor Vico magpapakasal, kailangan 8 attendees lang daw. Kaming dalawa ng husband ko, tapos yung ninong at ninang, tapos yung magulang namin, tapos yung photographer, sinama ko dun sa 8 attendees. So, yun bali, i-share ko din sa inyo yung mga photographer na kinuha namin, mga reception, ganyan, mga souvenir. So, medyo excited din ako i-share sa inyo yun kasi nga, talagang parang DIY lang siya. Talagang, kahit na simple siya, maayos pa rin naman siya. Kung hindi naman po pala kayo civil wedding, hindi kayo dun sa City Hall, basta makakuha kayo ng marriage license, yun yung mahalaga kasi yung solemnizing officer po yata yung magpapasa na yun ng mga requirements nyo or marriage license para maging legal yung kasal nyo. So kami sobrang dali lang kasi after ng kasal namin, pinabalik lang yung husband ko after 1 week. Nakuha na niya yung yan, bali after ng 1 week na after na makasal namin, nakuha na ng husband ko yung eto, yung parang certificate of marriage na galing siya sa civil registrar. Yan, Office of the Civil Registrar General. So, bali may nakalagay dito na certified true copy from original. So, itatatakan po pala nila yon. So, yun yung parang pwede nyo siyang gamitin para sa pagpapalit ng status. So, ito lang din po pala ginamit ko dun sa pagpapalit ng name ko sa kayong status sa SSS, PhilHealth. Ay, yung PhilHealth po pala hindi ko pa naasikaso. Yung okay na po pala yung sa Pag-ibig, ganyan, BAR. So, ito yung ginamit ko. So, okay naman siya. Pero sabi kasi doon sa SSS, kailangan daw ng PSA. Yung PSA kasi wala pa, mga 3 to 6 months pa daw yata siya marirelease. So, bali ito naman, at least ito, nag-okay naman siya dito. So, depende pa rin yata sa branch ng SSS kung i-honor nila itong from galing tong sa civil registrar. Hindi naman po pala, thank you po pala sa panonood. And then, please subscribe din po pala sa mga hindi pa nakapag-subscribe. And then, marami pa po pala akong gagawing video. I-share ko po sa inyo kung ano yung naging experience ko nang nagpakasal ako. So, yun lang din po pala. Thank you po. Bye-bye po.